friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Your favorite radio. Bridging the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Radio Radio. Radio Natin. Your favorite radio. Bridging the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITPI. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na alas 7 ng umaga. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City sa proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster na Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 1 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin na Balita. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer, QBP license, Sir PB Jawarila, at sa aming news head, Miss Nuruni sa Mamintal Kusin, at sa aming mga media technician. Ako po ang inyong makakasama sa loob ng 30 minuto. Radyo Natin Carolina Abas sa maghahati ng mga balita sa loob at labas ng ating bansa. 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Coca-Cola Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin Iali at ng Green Pharmacy. Para sa mga preskong gamot, hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Cotabato City. 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, ikalabing siyam sa buwan ng Marso 2026. At ang ating ulat panahon ay hahatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Abdurrauf Imakakua, katuwang ang DXTC Radio Natin. Maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. At para sa ating ulat panahon, ayon na sa Pag-asa, March 19, 2026, inilabas kanina alas 5 ng umaga. Ang localized thunderstorm ay nakakaapekto sa Mindanao.
Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaroon sa maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulo nga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. Posible ang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may matindi nga pagkulog at pagkidlat. Ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa direksyon ng hilagang silangan hanggang hilaga at ang alon sa mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa 34.0 degrees Celsius hanggang 22.0 degrees Celsius. Sumikat ang araw kanina alas 5:48 ng umaga at lulubog si Haring Araw alas 5:54 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon na mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni Honorable Chief Minister Abdul Rauf Imakakuha, katuwang ang DXTC, radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Itama po ang inyong mga orasan, oras sa buong kapuluan, 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating pangunang balita, magkaisa sa darating na pagdiriwang ng Eid al-Fitr, ito ang naging panawagan ni Professor Sheikh Abdul Hadi Gumander sa kanyang isinagawang ABGISLM MFV Live noong ika-14 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan. Si Prof. Sheikh Abdul Hadi Gumander ay kilalang ulama sa Pilipinas at aspiring member of Parliament ng BERMM, dating Secretary General ng Organization of Muslim Scholar in the Philippines or Hayatul Ulama, dating spokesperson ng Darul Ifta noong panahon ni Grand Mufti Sheikh Sabila H. Salik, Allahu Yarhamu, at former MLF Foreign Representative sa Kuwait noong panahon ni Sheikh Salamat Hasim, Allahu Yarhamu. Sa kanyang live sesyon, hinikayat nito ang lahat ng Bangsamoro at Muslim sa bansa na magsabay-sabay sa pagdiriwang at pagdarasal para sa Eid al-Fitr at sumunod sa resulta ng Monsiety na gaganapin ngayong araw o mamaya, araw ng Huwebes, ika-19 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan. Samantala, mapapanood si Prof. Sheikh Gumander sa kanyang official Facebook page tuwing Biyernes mula 1:15 ng hapon hanggang alas 2 ng hapon. Tampok din sa kanyang programa matapos ang Ramadan. Bawat sesyon ay magkakaroon ng parapol kung saan bawat mananalo ay makakatanggap ng regalo or hadiah. Sa huli, hinikayat ang mga Bangsamoro na manood at magkomento para makasali sa nasabing aktibidad. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, naglabas ng opisyal na pahayag ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity or OPAPRO kaugnay ng patuloy na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro or CAB kasunod ng pagkilala ng Moro Islamic Liberation Front sa positibong papel ng ahensya sa pagsusulong ng mga obligasyon ng pamahalaan
Ayon sa UPAPRO, mananatili itong matatag sa advokasya ng kapayapaan sa ilalim ng pamumuno ni Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng ahensya na ipagpatuloy at palakasin ang mga nakamit na benepisyo ng kapayapaan sa Bangsamoro. Sa kabila ng mga hamon sa rehiyon, ipinunto rin ng UPAPRO na sa loob ng mahigit 3 dekada, nangunguna ito sa mga hakbangin ng pamahalaan para sa peace building, kabilang ang pagpapatupad ng mga kasunduan sa iba't ibang grupo at pagtatapos ng insurhensya sa bansa. Samantala, patuloy na sinusuportahan ng UPAPRO ang Government Office Implementing Panel na nagsisilbing tulay sa pagitan ng pamahalaan at MILF sa pamagitan ng negosasyon at dialogo. Kinilala ng ahensya ang mga alalahanin ng MILF, ngunit iginiit na hindi dapat maantala ang mga tagumpay ng peace process, lalo na ang mga programa sa ilalim ng normalization track. Binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng implementasyon ng kasunduan, lalo na sa nalalapit na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon pa sa UPAPRO, ang CAB ay hindi lamang isang kasunduan kundi isang sagradong tipan ng kapayapaan. Anumang pagkakaantala nila ay nagdudulot ng kawalan ng katiyakan sa buhay ng mga dating mandirigma, kanilang pamilya at mga komunidad na sumasalamin sa pagbabago. Sa huli, hinikayat ng ahensya ang MILF na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan para sa kapakanan ng Bangsamoro at ng buong bansa. Ang nasabing pahayag ay inilabas kahapon, March 18 na taong kasalukuyan. 11 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, ang Ministry of Labor and Employment o MOLIBAM sa pamahalaan ni Minister Muslim NG Sema or Bapamos ay kinilala binibigyang halaga ang paggunita ng mga suhada kahapon. Binibigyang pugay ng ahensya ang mga martir na ang mga sakripisyo ang naging pundasyon ng paglaban ng mga Bangsamoro para sa kapayapaan, katarungan at karapatan sa sariling pagpapasya. Sa parehong araw din, binibigyang diin ang dalawang makasaysayang pangyayari sa kasaysayan ng Bangsamoro, ang 1935 Dansala na Deklarasyon at ang 1968 Jabida Massacre. Ang dalawang trahedyang ito ang nagsilbi o nagising ng diwa ng paglaban at pagpapatuloy ng lakas ng loob na nagdala sa Bangsamoro patungo sa kanilang mga hadhikain. 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, muling pinatunayan ng United Bangsamoro Justice Party o UBGP ang kanilang patuloy na pagsusulong ng mga gawaing pang-espiritual matapos nilang isagawa ang kanilang taunang Grand Islamic Symposium na bahagi ng kanilang programang Salam Ramadan, kasabay ng ika-27 ng gabi ng banal na buwan ng Ramadan noong ika-16 hanggang ika-17 ng Marso taong kasalukuyan na ginanap sa UBGP Regional Headquarters sa Tamuntaka 1, Cotabato City. Dinaluhan ang nasabing pagtitipon ng mga kilala at respetadong ulama mula sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Region, kabilang sa mga pangunahing resource speaker sina Bangsamoro Wali Sheikh Muslimin Gyamadin, Secretary General ng Hayatul Ulama at membro ng Parlamento Sheikh Muhammad Najir Ebil.
at si Sheikh Muhammad Abdul Salam Salon na modernang markad sa Amira at Dina ng postgraduate ng Alil Amer Institute. Nakisa rin sa programa bilang mahalagang panauhin at kapwa alim si UBGP Vice President for Ulama Sector, Sheikh Abdul Wahab Pakar. Ayon sa tala ng mga organizer, umabot sa humigit kumulang 1,000 kalahok ang nakiisa sa nasabing aktibidad na binubuo ng mga membro ng komunidad, kabataan at mga leader mula sa iba't ibang sektor. Ipinakita nito ang patuloy na pagkakaisa at malasakit ng mamayang Bangsamoro sa mga gawaing nagpapailalim ng pananampalataya. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tayo po ay magbabalik after this paid commercial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapagpalang Ramadan sa ating lahat. Ngayong banal na buwan ng Ramadan, ako si Minister Muslim Insema kasama si Chief Minister Abdurrauf Makakwa ay taos-pusong bumabati sa ating mga kapatid na Muslim, hindi lamang dito sa Bangsamoro, kundi maging sa iba pang parte ng mundo. Ang Ramadan ay isang sagradong panahon na pag-aayuno, pananalangin, at higit sa lahat ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagkakaisa. Naway magsilbing paalaala sa ating lahat ang buwang ito tungkol sa kahalagaan ng disiplina, malasakit sa kapwa at pagpapakumbaba, mga pagpapahalagang patuloy nating isinasabuhay hindi lamang sa ating pananampalataya kundi maging sa ating hanapbuhay at taos-pusong paglilingkod sa bayan. Ang diwa ng Ramadan ay diwa ng pagkakagawang-gawa, katarungan at malasakit, mga haliging mahalaga sa pagtataguyod ng marangal na paggawa at makataong kondisyon sa paggawa. Bilang kagawaran ng paggawa at empleyo ng Bangsamoro, patuloy naming pinagtitibay ang aming panindigan na isulong ang kapakanan ng mga manggagawa, itaguyod ang makatarungang pasahod at malasakit at palakasin ang ugnayan ng pamahalaan, manggagawa at mga employer. Alinsunod sa pagpapahalagang itinataguyod ng Islam. Naway maging makabuluhan at mapagpalang Ramadan ito sa ating lahat. Palain nawa tayo ng ating buong may kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng kapayapaan, lakas ng loob at gabay sa ating patuloy na paglilingkod sa Bangsamoro. Ramadan Mubarak, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Labor Minister Muslimin Babangus Sem. Mga kabangsamoro, ating pakinggan ang mensaheng Ramadan ni Station Manager Dato Rojipay Andong Mangulamas, ang presidente ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng grupo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated at ng himpilang ito, ang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City
Ako, kasama ang aking pamilya, ay nakikiisa sa buwan ng banal na Ramadan. Ang Ramadan ay isa sa mga haligi ng Islam at dapat lamang nating sundin bilang nananampalataya sa reliyong Islam. Ang Ramadan ay buwan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ang ating sakripisyo, dasal at pananalig ay siya mismo ang magbibigay ng pagpapala. Sa buwan na ito ay ating ipanalangin na tanggapin niya ang ating dasal at kanya tayong kalulugdan na mapasama sa kanyang paraiso sa kabilang buhay, insyaallah. Mamarayong tanong, huwag kalimutan, tiyakapan tanong sa mapya, suingan kapang sa moro. Wasukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanggapan ni MP Teng Ambuluto ay nakikiisa sa sambayanang Bangsamoro sa pagsalubong, pagtalima at pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan. Naway pagpalain ng bawat isa sa panahong ito ng pag-aayuno sa ating pagpupunyagi para sa pagkakaisa at pagbabago. Muli, ipinapaabot ng tanggapan ni MP Teng Ambuluto ang isang mapayapa at pinagpalang Ramadan sa ating lahat. Sumapit na naman ang buwan ng Ramadan. Ito ang panahon ng paglilinis ng ating mga kaluluwa, pagpapanibago ng ating mga intensyon. Naway ang bawat araw ng ating pag-aayuno ay magiging hakbang tungo sa pagiging mas mabuting individual at magdudulot ito ng pag-asa sa ating komunidad. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Member of Parliament MP Abdul Basit Arbinito. Happy Ramadan to all Muslim Ummah! Ramadan na analog zinagatawa Ya Rasulullah ya salamun Ramadan 1447 message from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsa Moro. Bismillahirrahmanirrahim. I extend the warmest greetings of peace and goodwill to all our beneficiaries, partners, stakeholders, and to the entire Bangsamoro community as we welcome the blessed month of Ramadan. Ramadan is a sacred period ordained for spiritual purification, self-discipline, and renewed devotion to Allah. It is a time that calls upon us to strengthen our compassion for those in need. Beyond abstaining from food and drink, Holy Month reminds us our collective duty to promote justice, peace, and social responsibility within our communities. In the spirit of Ramadan, we affirm our steadfast commitment to the principles of moral governance, inclusive development, and sincere public service. The mission of Project Salam Bangsamoro to uplift the living conditions of marginalized MILF combatants through financial subsidy and skills development, thereby offering progressive and peaceful Bangsamoro communities is deeply aligned with the values of mercy, solidarity, and unity that this sacred month embodies. May this blessed month inspire us to carry out our responsibilities with integrity, humility, and accountability, guided by the teachings of Islam and the aspiration of the Bangsamoro people for lasting peace and prosperity. Let Ramadan be a time of reflection, reconciliation, and renewed commitment to the common good. I fervently pray that Allah grant us peace in our hearts, clarity in our purpose, forgiveness for our shortcomings, and abundant barakah in all our endeavors. May He accept our fasting, prayers, and charitable deeds, and may this Ramadan bring lasting peace and prosperity to our communities. Ramadan Mubarak to all. Ramadan message coming from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsa Moro. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pazukura ko kanu Allah Ta'ala kana katingguma menem sa timpo no Ramadan. Nagosta no pantanan. Padyalamang ko sa mga pagali ko abang sa muro. Padyalamang ko sa langon no tupo no Raja Boyan di masangkay Royal Descendants of the Philippines. Padyalamang ko sa langon no tupo datu utos sa Japakan Raja Malang sa ingad do Raja Boyan nakinat. Do sukapadpan ang mga tupo. Langkap ng kanulangon no bala-bala apagali ko. Yata no ran bagalan nakapamagayon na yun as kita no ba niya abang sa muro. Kagkakalimwa, kasompong, no mapag-isa-isa no lang no tuputan. Saki sulod na, wata na, so information officer no Raja Boyan di Masangkay Royal Descendants of the Philippines. Ndulangon no kapad ang mga clan na Saki so putri may mas lautumatiman amil. Putri na maning sa Raja Boyan sa Boyan. Putri ako bunuda si Kilbakab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ramadan greetings mula po kay Honorable Joan B. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahamudin, SGA, Barm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pagdating ng banal na buwan ng Ramadan, tayo ay muling binigyan ng pagkakataon upang palalinin ang ating pananampalataya, patatagin ang ating disiplina at pagyamanin ang ating malasakit sa kapwa. Ang pag-aayuno ay hindi lamang pag-iwas sa pagkain or pag-inom ng tubig, kundi isang pagsasanay ng puso at isip upang maging mas mapagkumbaba tayo. Tayo ay magiging matiisin at mapagbigay. Naway magsilbing liwanag ang Ramadan sa ating buhay upang tayo ay higit na mapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpapatawad sa isa't isa at magbahagi ng biyaya sa mga taong mas nangangailangan. Dalangin natin na tanggapin ng Allah ang ating pag-aayuno, panalangin at mabubuting gawa ang magiging bunga ng Ramadan at pagkatapos pa po ng huli month of Ramadan. Muli, Ramadan Mubarak sa ating lahat. Yan po ang Ramadan greetings mula po kay Honorable Joan B. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahamudin, SGA, Barm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat na mga tao ng Barangay Balakayon at saka lahat ng nakikinig. Happy Ramadan Mubarak sa atin lahat ng mga bangsamoro nandito sa bayan ng Pahamudin. Ako po si Barangay Captain Buhari Bansil na nagbibigay ng Happy Ramadan sa lahat ng tao ng Pahamudin. Hanggang dito naman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa guna na nakaumal sa uwan-uwan ng Ramadan at pinaka-espesyal uwan-uwan sa kanilang nabang saburo. Ijelasan ko sa tono Barangay Burikain, Pahamudin. Dito po sa munisipyo na Pahamudin. So, lang siya sa SGA. So, lang na bang samuro. Bitsako sa kong sa pinumo na Ramadanan niya na sana nanyarba kasabapan, kapunanan, kapag isa-isa, kapag na yun, lang na bang samuro. Kailangan so kapandili di ba ka, kadi mapya siya sa kano Ramadan malibag ta so kapag ka mabatay sa puasa. Sabot naman sa ating susuwedo punong barangay ng Barangay Burikain, Badrolin, Santirio, Awit. Sukran. Bismillahirrahmanirrahim. As the blessed month of Ramadan arrives, I need computer parts and accessory shop.
located at Sinsat Avenue, Cotabato City. Extend our heartfelt greetings to our valued customers, partners, and entire the community. May this holy month of Ramadan 2026, 1447, Hijra Islamic calendar bring peace to our heart, patience to our soul, and blessing to our home. May it be a time of reflection, compassion, and renewed faith. We pray that our days are filled with meaningful worship, our night with tranquility, and our efforts be rewarded with abundant blessings. On behalf of the management and staff at INET Computer Parts and Accessories Shop, located at Sinsat Avenue, Cotabato City, we wish you and your loved ones a blessed and peaceful Ramadan. Ramadan Al-Mubarak to one in all. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan at 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating panghuling balita, kinundina ng Police Regional Office Bar ang walang awa na pagpaslangan ng mga suspect kay Paglata Municipal Councilor Honorable Samuan Kitalok noong ika-18 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan sa poblasyon na Paglata, Maguindanao del Sur. Ayon sa pamunuan na Probar, ang karumaldumal na gawain ito ay isang matinding paglabag sa batas at isang direktang pagsuway sa dignidad at kaligtasan ng mga pampublikong opisyal at mga komunidad na kanilang pinagsisilbihan. Agarang naglungsad ang Probar ng pinaigting na manhunt operation at masusing investigasyon para matukoy at mahuli ang mga salarin. Nangako naman si Probar Director Police Brigade General Jason de Guzman na hindi ito titigil hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang sinapit ng opisyal at mananagot ang mga responsable. Inatasan din ni de Guzman ang Maguindanao del Sur Police Provincial Office na pagsikapang mapabilis ang investigasyon at ipagpatuloy ang operasyon ng pulisya upang itaguyod ang hustisya, kapayapaan at seguridad sa lugar. Nakiisa naman ang Probar sa pamilya ng biktima, mga kaibigan at mga nasasakupan ng Paglata sa panahon ng pagdadalamhati. Hinihikayat nito ang publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahalagang impormasyon at agad na iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad na sa pinakamalapit na estasyon ng pulisya. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. At ang ating radyo natin balita hinatid sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or Malibar sa pamahala ni Minister Dato Muslim Enji Samaora Bapamos at sa kanilang General Director Dato Surabo Butazil Jr. At hatid din sa inyo ng Glang Eye Care Clinic at ng Bago Lying Clinic located at Kimpo, Baguados, Cotabato City. At also atid sa inyo ng Search at Service Center para sa repair ng inyong mga relo. Analog man o mapa digital, bisitahin lamang ang Search at Service Center matatagpuan sa Maydon Roman Velo Street, Cotabato City. 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Nurunisa Mamital Kusin. At sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, radyo natin Caroline Abbas. Magandang umaga, Central Mindanao.
tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro.